Inamin ni Coach Tim Cone na dismayado siya sa laban ng Barangay Ginebra at TNT sa kabila ng kanilang panalo sa Game 1. Paniwala naman si Calvin Optana, may foul na dapat na itawag kay Justin Brownlee ng mga referee sa huling sigwada ng laban. At si Junmar Fajardo to the rescue sa Gilas, Pilipinas nang malamang wala si Kai Soto at QMB sa hanay. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Muling binuhay ni RJ Barrientos ang Barangay Ginebra nang halos kalusin na sila ng TNT tropang 5G sa dulo ng laban. At para kay Coach Tim Cone, isa ang naging dahilan bakit halos makuha ng TNT ang panalo sa Game 1. Narito ang kanyang paliwanag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Bea Micaliar ng GMA News Online. Dismayado ako sa fourth quarter, yan yung sigurado dyan. Nawalan kami ng kontrol sa laro sa fourth quarter at sa malaking bahagi ng second half. Nakapagpasok naman si RJ ng ilang malalaking tira na nagbalik sa amin sa laro. Pero nawala ang aming kalamangan. Mahirap ang laban at mabilis na naging turnaround mula sa laro nung linggo. Kahit pareho naman yan para sa dalawang kuponan. Naubusan kami ng lakas sa fourth quarter eh. So yun, nawalan sila ng lakas sa fourth quarter mga ka-playoffs. Matindi, di ba? Hindi nakapagtataka na hindi siya masaya si Coach Tim Cone kahit nanalo yung Barangay Ginebra. Alam niyo, sa totoo lang, halos kontrolado naman nila yung laro sa unang tatlong quarter bago sila muntik pang mabiktima ng TNT sa dulo. Mula sa 18-point lead, nagawang burahin ng TNT tropang 5G ang lamang at muntik pang mag-overtime kung napuwersa ni Calvin Optana ang isang birada sa natitirang mga segundo ng laro, di ba? Para sa isang coach na katulad ni Coach Tim Cone mga playoffs, malaking babala yun kahit kinuha nila yung Game 1. Pero ang good news, ipinakita rin ng larong ito kung bakit napakahalaga ngayon ni RJ Barrientos and of course, si Justin Brownlee dito sa Barangay Ginebra. Sa mga sandaling tila nawawala na yung laban, si Barrientos bumanat ng magkasunod na 4-point shots na nagbigay muli ng buhay sa Gene Kings. Hindi ito basta magandang laro lang Isa na naman tong patunay na handa siyang gampanan ang malalaking sandali sa finals. Ang isa pang magandang nangyari sa Barangay Ginebra, si Justin Brownlee. Kahit hindi perfect ang laro ng koponan, nang dumating yung pangangailangan, siya pa rin ang gumawa ng paraan sa dulo. Ibang klase yung birada niya sa dulo, di ba? Yan ang dahilan kung bakit nananatili siyang isa sa pinakamabigat na import sa PBA kapag di kita na yung laban. Nagde-deliver kasi siya kapag kailangan talaga, katulad ng Gilas, Pilipinas, yung mga ginagawa niya doon. Sa tingin ko naman, yung pinakamalaking highlight sa Game 1 para sa Barangay Ginebra, hindi yung panalo kung hindi ang babala na kayang bumalik ng TNT tropang 5G anumang oras. Kung hindi nila maayos ang kanilang second half execution at late game defense, maaaring hindi sila swertihin sa susunod sa Game 2. Nanalo sila sa Game 1, okay. Pero pinakita rin ng TNT na magiging mahaba at napakahirap ng sering ito para sa kanilang dalawa mga playoffs. Imagine, 18 points ang lamang. Lamang yan ng Gene Kings, pero kalaunan, muntik pang mag-overtime. Kung sinunog ng grupo ni Justin Brownlee at RJ Barrientos ang TNT tropang 5G sa Game 1, paniwala naman si Calvin Optana na may foul sa dulo. Foul na posibleng magbago ng resulta kung natawagan si Brownlee sa natitirang segundo ng bakbakan. At para kay Calvin, move on at bumawi sa susunod na laban. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Calvin sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Alam ko may foul sa akin, pero ganun talaga 0.6 seconds na lang yon, hindi mo nun masasabi na itatawag ng referee yon. Move forward na lang at bawi na lang next game. Alam nyo, okay yung pahayag ni Calvin na wala siyang hinanakit o reklamo sa mga opisyal kahit naniniwala siya na may foul na nangyari sa huling play. Sa halip na pagtunan niya ng pansin ang hindi na itawag na foul na ayon sa kanya ay meron talagang foul, mas pinili niyang tanggapin na nangyari at ito yung isip sa susunod na bakbakan. Yun yung klase ng mentality na inaasahan sa isang veteranong manlalaro sa gitna ng finals. Sa totoo lang mga playoffs, normal lang na pag-usapan ng mga tagahanga ang huling possession dahil dikit yung laban Kapag 0.6 seconds na lang ang natitira at nakasalalay ang resulta ng laro dyan, bawat contact, masusing sinusuri yan. Pero gaya na sinabi ni Optana, napakahirap asahan na may tatawaging foul sa ganong sitwasyon. So siguro ang magandang makukuha ng TNT sa pahayag na to ni Calvin mga ka-playoffs is yung mensahe na huwag nang magtagal sa kontrobersiya. Kung magpapatuloy sila mag-isip tungkol sa huling play, baka mawala ang focus nila sa mga mas mahalagang bagay na dapat ayusin bago yung Game 2. Mas malaking issue para sa TNT yung kung paano nila haharapin sila RJ Barrientos at Justin Brownlee sa mga crucial moments, di ba? Sa dulo, pinakita ni Optana yung tamang mindset
pagkatapos ng isang masakit na pagkatalo. Hindi na mababago yung resulta kasi ng Game 1 eh. Andyan na yan. Ang mahalaga ngayon mga ka-playoffs para sa TNT is kung paano nila gagamitin ang pagkatalong yon bilang motivation. Kung ipagpapatuloy nila ang pinakitang comeback sa fourth quarter, malinaw na malayo pang mararating ng serye na ito mga ka-playoffs. Samantala, bunga ng nakasked na NBA Summer League ni Kai Sotto at umunay surgery ni QMB, to the rescue naman si The Kraken. Ayon kay Coach Team, muling sasabak si Fajardo sa Gilas versus New Zealand at Australia sa susunod na window sa kabila ng hiling nitong magpahinga. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Team sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Matapos niyang hilingin na magpahinga muna sa window na to, pumayag si Junmar na sumama sa amin matapos niyang malaman ang sitwasyon ni Q at Kai Sotto. So magandang balita ito para sa Gilas, yung decision ni Junmar Fajardo na maglaro muli para sa national team. Sa sitwasyon ngayon mga ka-playoffs, napakahalaga ng kanyang presensya kasi nga mawawala sila Kai Sotto at Kentin Millora Brown, dalawa sa pinakamahalagang big men ng kupunan. Ipinapakita rin ito kung gaano kalaking malasakit ni Junmar sa programa nang magbago siya ng isip matapos malaman ang sitwasyon ng frontcourt, di ba? Pero hindi maikakaila na malaking hamon pa rin ang naghihintay sa Gilas, Pilipinas. Hindi biro ang pagkawala ni Kai Sotto at QMB, lalo na't parehong may taas yan, may haba at depensang kailangan laban sa mga kupunan na katulad ng Australia at New Zealand. Naaalala pa rin natin yung 37-point na pagkatalo ng Gilas sa Australia noong nakaraang window at ang dikit na pagkatalo sa New Zealand, di ba? At siguro yung magandang balita para kay Kai Sotto is yung kanyang pagsali sa NBA Summer League. Isa ito sa mga mahalagang hakbang para sa kanyang karera at pangarap na makarating sa NBA. Pero para sa Gilas, ibig sabihin nito mga playoffs, mas mabigat yung responsibility na papasanin ni Junmar Fajardo at ng iba pang natitirang big men sa roster. Sa tingin ko naman mga playoffs, yung pagbabalik ni Junmar, hindi ganap na solusyon sa pagkawala ni Kai Sotto at QMB. Pero malaking tulong yan para mapanatiling competitive ang Gilas. Laban sa dalawang pinakamalalakas na kupunan sa grupo, kakailanganin ng Pilipinas ang karanasan, laki at liderato ni Junmar kung nais nilang makipagsabayan at magkaroon ng tsansang makakuha ng panalo sa mahihirap na pagdayo sa Australia at New Zealand. So abang-abang tayo dyan mga ka-playoffs. For sure, mahihirapan ulit ang pambansang kupunan. So guys, maraming salamat.